Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang babae, tuqbil fi surati syaitan. Haharap siya sa mata ng mga kalalakihan sa pagmumukha ng syaitan. Wa tudbir fi surati syaitan. At siya ay tatalikod sa mga kalalakihan sa mukha ng syaitan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mukha ng syaitan. O hindi ibig sabihin na ikaw ay syaitan mismo na babae kapag lumabas ka sa bahay mo. Pero ang tinutukoy dito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag lumabas ka na sa bahay mo, gagawin na ng syaitan na ikaw ay fitna sa mga kalalakihan. Bawa, kahit hindi ka gaano kaganda, ang tingin sa iyo ng mga lalaki. Dahil ikaw ay fitna. Kahit ibig sabihin, kahit hindi ka gaano kabilang sa mga magaganda, ang tingin na sa iyo ng mga lalaki ay maganda kapag nasa labas ka na ng bahay. Kaya pinaka-the best, pinaka-mainam na pwesto, lugar ng isang babae ay ang loob ng kanyang pamamahay. Lalo na, yung mga kababaihan na kung saan ay pasintabi hindi makalabas, no? Kung hindi, mapupuno ng palamuti at dekorasyon nilang mga sarili. So ito ay walang ibang magdadrive sa kanya patungo sa mga mata ng kalalakihan maliban sa syaitan. Naway iwas po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, hinulaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sayakunu fi ummati, darating ang panahon, sa huling panahon, sa aking umma, na ang mga babae ay ma'ilatul mumilat, kasiyatun ariyat, la yadkhulna al-jannah, wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la tujadu masirat kada wa kada. Ibig sabihin, darating sa huling panahon, sabi ni Propeta na ang mga babae sa aking umma ay mailat mumilat. Maglalakad sila ng parang sa atin ay may pagka-sexy, pakimbot-kimbot, no? Kung saan ay namimit na sa mga lalaki. Mumilat, nanghihila sa puso ng mga kalalakihan at mata ng mga kalalakihan. Kasiyat, ariyat, nakasuot sila ng damit, subalit sila ay hubad. So ito ay hinula ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. May damit nga siya, pero sa Sharia, siya ay nakahubad. Hindi sila makakapasok sa Jannah. Hindi nila maaamoy ang amoy ng Jannah. Samantalang ang amoy nito ay naaamoy sa ganito kalayo. No? So mga kapatid, nakakatakot. Naniamoy ng paraiso ay hindi mo maaamoy dahil lang sa pananamit mo. Huwag mong isipin na ito ay kultura at tradisyon. Kundi yan ay ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang sinusunod mo yan, sinasamba mo ang Allah. Habang nalalapag mo naman ito, gumagawa ka ng major sin, malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaman natin, kung ikaw ba ay naaayon sa pananamit na gusto sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang prescribed na hijab na tinatawag, tinutukoy sa Quran at hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga ulama naglagay sila ng mga kondisyon. Unang-una na kondisyon, an yakuna satiran li jami'i al-awra. Kailangan ang damit ay nakatakip sa lahat ng aura, sa buong aura, natakpan ang buong katawan ng babae. Yan ang unang kondisyon. So tingnan mo ang damit mo kung yan ba ay nakatakip sa buong. Dahil yan ang unang kondisyon ng hijab syar'i. Pagdating sa mukha at mga kamay, ikhtalafa fihi al-ulama. May pagkakaiba rito ng pananamang mga Islamista kung dapat bang takpan ng babae ang kanyang mukha at ang kanyang kamay o hindi, no? Bakit isa mayroong mga dalil? At ang iba sa kanila ay nagsabi na wajib, no? Kagaya nila Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Hanbali, sabi nila wajib sa babae na takpan ang kanyang mukha at yung kanyang kamay. Sa mga dalil na ganito, meron sila mga basihan. At ang ibang mga ulama naman, kagaya ng Imam Maliki, Hanafi, sabi nila, hindi
aura ang mukha at kamay ng babae. Meron silang pagkakaiba sa issue na ito. Subalit ang lahat ay nagkaisa. Lahat ng eskular, ulama ng Islam na nagkaisa. Na kapag may fitna sa mukha ng babae, ay wajib na takpan niya ito. Na. Ibig sabihin, kapag nakakatukso ang iyong pagmumukha, Mag-makeup ka. kahit na hindi ka gaano kagandahan, kung ang syaitan ay siya ang nagpapalamuti sa iyo sa mata ng lalaki, kung sa palagay mo ay lumaganap na ang fitna, ang mga lalaki ay mahina ang kanilang iman, madaling matangay ang kanilang mga sakiting puso, sa fitna ng mga kababaihan, so kailangan magtakip ka na. Wajib na ito. Nagkaisa ang lahat ng ulama. Lahat ng madhab at lahat ng ulama ng Islam. So wag mo kung hindi ka na nagtatakip ng mukha. Dahil iniisip mong hindi naman ito aura. Pero paglabas mo ng bahay, ay pinunong-puno mo ito ng mga palamuti. Coloretes. Dinagdagan mo yung kilay mo. Dinagdagan mo yung pisngi mo. Nagiging pulang-pula. Rosy. Rosie. At ang iyong lips, no? Pulang-pula. Ang iyong pilot. Pipilot malangkwit. Eyebrow, yung pilong mata mo. Pinukat. Hindi ka pa kontento na straight yan. Gusto mo maging baluktot. Hindi ka pa kontento. Baluktutin kundi dinugtungan mo pa yan para masukat. So kung ito ang hindi nagtatakip ng mukha, ay tiyak na kabilang siya sa mga nagtatabaroj. Ipinahintulot sa inyo ng ibang mga ulama na huwag kang magtakip ng mukha. Pero huwag mo itong palamutihan para makatangay ng mata ng mga kalalakihan. Sapagkat kung ginawa mo ito, maghijab ka na. Sabi, takpan mo na ang iyong mukha. Nang dumating, si Salama radhiyallahu ta'ala anha, nung marinig niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Ano mang damit na lumagpas sa bukong-bukong ng paa ay susunugin ito sa impyerno, fa fi an-nar. So lahat ng damit, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na lumagpas sa bukong-bukong ng paa, lumagpas ano po, ay susunugin sa impyerno. Ang tinutukoy niya dito sa mga kalalakihan. Dahil bawal sa mga lalaki na lumagpas ang kanilang pantalon o damit sa kanilang mga paa. Kapag ganoon, susunugin sa impyerno yun, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, hindi na nagtanong si Salama nung marinig niya ito, sabi niya, ya Rasulullah, paano na kami mga kalalakihan mo, kababaihan mo ganoon? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibra. Kayong mga babae, hindi kayo kabilang dito. Kundi ang gamit ninyo ay pahabain ninyo ng isang dangkal sa inyong mga paa. Sabi ni Salama, ya Rasulullah, kung isang dangkal ay makikita pa rin ang mga paa namin. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibra. Dagdagan mo ng isang dira, isang piece. No, mahaba ang gamit ng mga sahabiyat noon. Nahihila nila. Tulad kung pumunta ka ngayon sa bansang Arabo, karamihan sa kanila sa mga, iba, sa Saudi, no? Hinihila-hila nila ang gamit nila. Bahala na yung maputikan, madumihan, sapagkat sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung nakasagi yan ng dumi, ay nililinis din siya nung malinis na lupa. So pwede mo siyang ipagsala kahit may dumi yun. Sabi nitong Salama, isang sahabi, ya Rasulullah, kung shiver, isang dangkal lang ang lagpas ng damit namin sa aming mga paa, makikita pa rin ang aming mga paa. Takot na takot sila makita ang kanilang mga aura. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, palagpasin mo ito ng dira, isang piece, at huwag mo nang sobrahan pa.